Sa sandaling ito, ay bumalik na sa realidad si Astaroth at napagtanto niya na ang naramdaman niya ay ang aura na nagmumula kay Elizabeth. Kaya dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na nandito na si Elizabeth sa Aristotle. Habang nanginginig naman siya sa presensya nito, ay nagtatakang tinanong siya ng ministro kung ano ang nangyayari sa kanya. Agad namang tumugon ito at sinabi na wala lang iyon. Ngunit sa loob-loob niya, ay napapamura siya at iniisip na guguluhin na naman nina Elizabeth ang kanyang mga plano. Kaya dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi pa ito ang tamang oras para simulan ang pakikipaglaban sa kanila. Kasunod nito, ay sinabi niya sa ministro na kukunin na niya ang mga nagawa nilang Dark Gears. Tinanong naman siya ng ministro kung bakit tila ata nagmamadali siya ngayon, dahil kung kukunin niya ito bukas ay matatapos na rin naman itong lahat. Habang kinukuha naman nito ang kanilang mga nagawang Dark Gears, ay tumawa ito at sinabi na hindi nito kailangang mag-alala dahil babalik din siya kinabukasan. Yun ay kung nandito pa siya. Bigla namang kinabahan ang ministro sa sinabi niyang ito, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Astaroth at agad na umalis, at naiwan ang ministro na napapatanong kung ano ang nangyayari sa bastardong iyon. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay biglang tumunog ang alarma na nagpapakita ng kanilang pinakamataas na alerto, na nangangahulugang mayroong lumulusob sa kanilang kaharian. Samantala, ang mga tao sa loob ng kaharian ay nagulat at napatanong kung ano ang nangyayari, dahil sa mga oras na iyon ay nagsimula ng lumabas ang mga Iron Sentinels at nagtungo sa sentro ng lungsod. Samantala, sa ibabaw naman ng Kapitolyo, ay makikita na lumitaw ang grupo nina Elizabeth at Leping. At sa sandaling iyon, ay gulat na gulat ang grupo ng prinsesa, tinatanong kung talaga nga bang nandito sila sa pinakasentro ng kaharian, dahil nandito rin ang pinakamalakas na puwersa ng kanilang kalaban na ministro. Sinabi pa ng prinsesa na ang paggawa nito ay para na ring direktang pagpasok sa patibong, kaya hinimok niya sina Elizabeth na agad umalis. Pinakalma naman siya ni Leping at sinabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil kasama nila si Elizabeth. Maging si Alpha ay tumawa rin sa ginagawa nilang pagpapanik at sinabihan pa nga sila na masyado silang natataranta para sa ganito kaliit na bagay. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay sinimula na silang paputukan ng mga Iron Sentinels. Sa pagkakita naman nito, ay agad na ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan, at sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ay agad na napipina parang mga lata ang mga pinagmamalaking bantay ng lungsod na mga Iron Sentinels. Dahil naman sa mga nangyaring ito, ay nagtatakang tinanong ng ministro kung ano ang nangyayari. Dahil sa isang iglap lamang, ay nawala ang koneksyon niya sa mga Iron Sentinels na ito. Inisip pa nga niya na marahil ay sikretong pumasok ang prinsesa sa kanyang laboratorio upang i-modify ang mga ito para magawa ang lahat ng iyon ng ganoon kadali sa kanilang mga Iron Sentinels. Samantala, nagtataka rin ang mga mamamayan ng Aristotle Kingdom at tinatanong kung paano nangyaring naging parang mga manhole cover na lamang ang kanilang pinagmamalaking mga bantay. Tinanong pa nga ng isa kung ito ba ay isang emergency drill lamang, ngunit nagtataka din siya dahil wala namang ibinigay ang Royal City na ganitong abiso. Sinabi naman ng isa pa na marahil ito ay planong lahat ng ministro, dahil sinabi niya noon na mayroong magaganap na selebrasyon. Kaya ito marahil ay isang rehearsal lamang para sa gaganapin na performance. Ngunit hindi pa sila natatapos sa kanilang pag-uusap, ay bigla namang lumabas mula sa kanilang mga katawan ang mga Dark Gears, at pagkatapos, ay tuluyan na silang bumagsak sa lupa. Samantala, ang mga Dark Gears na ito ay nagsimula ng lumipad patungo kay Elizabeth, at sa isang kumpas ng kanyang kamay ay nawasak ang mga ito at naging mga alikabok na nil-iPad na lamang sa hangin. Dahil naman sa kaganapang ito, ay galit na ang ministro, dahil maging ang mga Dark Gears na inilagay niya sa lahat ng mga mamamayan ay hindi na rin niya maramdaman. Kaya nagtataka niyang tinanong kung paano nagawa itong lahat ng prinsesa. Napaisip pa nga siya kung mayroon bang bagong imbensyon ito na nakagagawa ng lahat ng iyon. Dahil naman sa matinding galit, ay ginamit na niya ang kanyang kakayahan na control link upang direktang kumonekta sa Lightning Fairy. At matapos gawin iyon,
ay sinabi niya na hindi na niya papalampasin ito o magpapakita ng awa sa kanya, dahil sa pagkakataong ito, ay tuluyan na niya siyang tatapusin. I-activate na niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, kahit pa mangahulugan ito ng pagkawasak ng kalahati ng kanilang kaharian. Sa sandali namang i-activate niya ang kakayahang ito, ay napasigaw ng husto ang Lightning Fairy dahil sa tindi ng pag-absorb ng enerhiya mula sa kanya. Kasunod nito, ay nagsimulang gumalaw ang mismong palasyo, at sa ilalim nito ay makikita ang isang higanteng robot. Sa kabilang banda, matapos makita ng prinsesa ang nangyaring ito, ay natulala siya at napatanong kung paanong nagawang ma-activate ng ministro ang higanteng robot na ito nang hindi ginagamit ang kanyang nakumpletong conversion device. Napaisip pa nga siya kung talaga nga bang nagawa ng ministro na malaman ang formula para dito. Samantala, ang higanteng robot na ito pala, na sinusuplayan ng enerhiya ng Lightning Fairy, ay tinatawag nila na Regal War Mech. At matapos itong tumayo, ay parang naging maliit na mga insekto na lamang ang grupo nina Elizabeth. Sa loob naman nito, ay makikitang patuloy na inaabsorb nito ang kapangyarihan mula sa Lightning Fairy. At nakita din ng ministro na mayroong mga bagong kasama ang prinsesa. Napaisip pa nga siya kung ang mga ito ba ay mula sa Sword Saint Guild. Kasunod nito, ay napatanong din siya kung paanong nagawa ng mga ito na matanggal ang lahat ng mga Dark Gears na inilagay niya sa mga mamamayan ng ganoon kadali, at ang tanging sagot na kanyang naisip ay marahil tinutulungan ang mga ito ng Sword Saint. Si Leping naman ngayon ay manghang-mangha sa kanyang mga nakikita. Sinabi pa niya na sa wakas, ay nakita na rin niya ang pinakamalakas na sandata na nagmula sa pinagsamang magic at technology, ang super robot. Matapos naman niyang sabihin ito, ay sinabi naman ni Elizabeth na alam niya na gustong-gusto talagang makita ito ni Leping, kaya hinayaan lamang niya na mabuo ito sa kanilang harapan. Pagkatapos, ay tinanong niya si Leping kung tapos na ba siya sa kanyang pag-oobserba dito, dahil kung ganoon, ay kikilos na siya para wasakin ito. Sa puntong ito, ay sumingit naman si Alpha at sinabi na hindi na nila kailangang kumilos at ipaubaya na lamang ito sa kanya. Kasabay nito, ay naisip niya na pagkakataon naman niya para makabawi sa mga kahihiyang nagawa niya noong nasa tren pa sila. Kasunod nito, ay nag-transform na siya sa pagiging Holy Sword at lumipad patungo sa higanteng robot. Ngunit sa sandaling tumama siya dito, ay agad na nabaluktot ang kanyang talam dahil sa sobrang tigas ng robot na ito. At dahil din sa nangyaring ito, ay agad siyang bumulusok sa ibaba at bumaon sa lupa. Habang nag-aalala naman si Leping sa kung ano ang nangyari kay Alpha, ay wala namang emosyon na sinabi ni Elizabeth na mayroon siyang pamilyar na nararamdaman mula sa robot na ito, na katulad ng mga nilikha ni Leping na nasa loob ng kanilang bahay. At marahil, ang nararamdaman niyang iyon ay ang Lightning Fairy na nagmula sa alagang aso ni Leping. Sa kabilang banda, sa pagkakita naman ng nangyari kay Alpha, ay tumawa ang ministro at sinabi na sa tulong ng blessing ng Lightning Fairy ay nagagawa niyang makakuha ng infinite energy, at dahil din dito, ang kanyang Royal City Giant Soldier ay katumbas na ngayon ng isang 4-star Demon Lord, at sa taglay nitong lakas, ay sapat na ito upang masakop niya ang buong kontinente. At kahit pa dumating mismo ang Sword Saint, ay wala itong magagawa kundi ang magdulot lamang ng kaunting gasgas sa kanyang higanteng robot. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel, at kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta, hanggang sa susunod na episode.